Life is not a race. Sa mundo ngayon, parang lahat nagmamadali. May deadline ang buhay. May checklist ng tagumpay. May timeline kung kailan ka dapat magtagumpay. Mag-asawa, yumaman, o maging successful. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi karera ang buhay. Hindi mo kailangang makipag-unahan. Hindi mo kailangang makipagkumpara. At lalong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa bilis ng iba. Bawat tao may sariling oras. May mga taong maagang nagtagumpay. May mga taong huli, pero mas matibay. May mga taong tahimik lang, pero malayo na ang narating. Kung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba, palagi kang matatalo. Dahil hindi kayo pareho ng pinanggalingan. Hindi kayo pareho ng laban at hindi kayo pareho ng lakas na bitbit. Ang problema, kapag minamadali mo ang sarili mo, hindi ka lang napapagod. Nasasaktan ka rin. Ang pagmamadali ay kalaban ng kapayapaan. Kapag minamadali mo ang proseso, nagkakamali ka, nawawala ang focus mo, hindi mo na na-enjoy ang ginagawa mo, at mas lalong bumibigat ang loob mo. May mga bagay na hindi pwedeng pilitin. Paghilom ng sugat, pagbangon mula sa pagkatalo, pagbuo ng tiwala sa sarili, pag-unawa sa buhay. Ang totoong progreso ay tahimik. Hindi lahat ng umuusad ay maingay. Hindi lahat ng nagtatagumpay ay may papuri. At hindi lahat ng mahalagang progreso ay nakikita ng iba. Minsan ang progreso ay hindi ka na umiiyak gabi-gabi. Mas kontrolado mo na ang emosyon mo. Marunong ka nang humindi. Hindi ka na naghahabol sa mga umalis. Mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa validation. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay malalaking hakbang. Kahit mabagal. Mabagal ay hindi ibig sabihin mahina. Ang puno ay mabagal lumaki. Pero kapag tumibay, hindi basta-basta nabubuwal. Ang apoy na biglang sumiklab, madaling mamatay, pero ang baga na dahan-dahang umapoy, matagal bago mapatay. Ganito rin ang buhay. Mas mainam ang mabagal, pero sigurado. Kaysa mabilis pero wasak. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita sa mundo na okay ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit mabagal ka. Hindi mo kailangang makisabay sa ingay. May mga laban na sarili mo lang ang nakakaalam at sapat na iyon. Kung ngayon ang kaya mo lang ay bumangon, magtrabaho, mabuhay araw-araw, igalang mo ang sarili mo. Hindi ka tamad. Hindi ka huli. Pagod ka lang. At ang sariling pace ay sariling kapayapaan. Kapag tinanggap mo na may sarili kang pacing, mas kalmado ka, mas malinaw ang isip, mas buo ang desisyon, mas matatag ang direksyon. Hindi ka na madaling mainggit. Hindi ka na madaling madala ng pressure. At hindi ka na madaling mawala sa sarili mo. Paalala para sa'yo, hindi ka na huhuli. Hindi ka na pag-iiwanan. Hindi ka talunan. Ikaw ay nasa proseso. At ang proseso ay hindi minamadali. Ito ay pinagdadaanan. Kung na ngayon ay mabagal ka, ayos lang. Kung kailangan mong huminto, ayos lang. Kung kailangan mong magpahinga, ayos lang. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Gawin mo ang mga bagay sa sarili mong pace. Hindi mo kailangang makipagkarera sa mundo. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bilis. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang nanatiling buo hanggang dulo. May mga araw na pakiramdam mo, nahuhuli ka na sa buhay. Habang ang iba ay tila may direksyon, may tagumpay, at may malinaw na plano, ikaw naglalakad pa rin, nag-aalinlangan, at minsan napapagod. Tahimik kang nagtatanong, bakit parang ang bagal ko? Bakit sila ang layo na ako nandito pa rin? Kung nararamdaman mo ito ngayon, pakinggan mo ito hanggang dulo.
Dahil ang mensaheng ito ay hindi para pabilisin ka, kundi para paalalahanan ka na hindi ka nahuhuli. Do things at your own pace. Life is not a race. Kung may isang bagay kang dapat dalhin mula sa mensaheng ito iyon. Hindi ka huli, hindi ka talunan, hindi ka kulang. Ikaw ay tao, may limitasyon, may pinagdadaanan, at may sariling oras. Kaya kung ngayon ay mabagal ka, huwag mong saktan ang sarili mo. Kung kailangan mong huminto sandali, huminto. Kung kailangan mong magpahinga, magpahinga. Ang mundo ay laging nagmamadali. Pero hindi mo kailangang sumabay. Gawin mo ang mga bagay sa sarili mong pace. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nauuna. Ito ay nananatiling buo hanggang dulo. May mga sandali sa buhay na kahit ginagawa mo naman ang lahat ng makakaya mo, pakiramdam mo, kulang pa rin. Parang kahit anong sikap, may mas nauuna pa rin sa'yo. At doon nagsisimula ang pressure. Pressure na dapat mas mabilis ka. Pressure na dapat mas malayo ka na. Pressure na dapat may napatunayan ka na. Pero ang totoo, ang pressure na iyan ay gawa ng paghahambing, hindi ng katotohanan. Hindi pareho ang simula ng lahat. May mga taong may suporta, may mga taong may koneksyon, may mga taong may kalayaang magkamali ng paulit-ulit, at may mga taong tulad mo na kailangang maging matatag kahit walang sumasalo. Kailangang magpatuloy kahit pagod na. Kailangang ngumiti kahit mabigat ang loob. Kung pareho lang ang pacing ninyo, hindi ibig sabihin na pareho rin ang laban ninyo. Kaya huwag mong parusahan ang sarili mo. Dahil mabagal ka, mas mabigat lang ang bit-bit mo. May panahon na ang tanging tagumpay ay ang hindi pagsuko. Hindi araw-araw panalo. Hindi araw-araw motivated. At hindi araw-araw may malinaw na direksyon. Minsan ang tagumpay ay bumangon kahit ayaw mo na. Pumasok kahit pagod ka. Magpatuloy kahit walang pumapalakpak. Hindi bumalik sa mga bagay na sumira sa iyo. Hindi ito nakikita ng mundo, pero ito ang bumubuo ng tibay ng isang tao. Ang pagbagal ay hindi pag-atras. May mga pagkakataon na kailangan mong bumagal. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may inaayos ka sa loob mo. May mga desisyon na kailangang pag-isipan. May mga sugat na kailangang hilumin. May mga aral na kailangang unawain. Kung hindi mo hahayaang mangyari ang mga ito, kahit gaano ka kabilis, babagsak ka rin sa dulo. Hindi lahat ng tahimik ay nawawala. Ang lipunan sanay sa resulta, hindi sa proseso. Kaya kapag tahimik ka, iniisip nilang wala kang ginagawa. Kapag mabagal ka, iniisip nilang wala kang patutunguhan. Pero hindi nila alam, may binubuo kang disiplina, may pinapalakas kang loob, may inaayos kang sarili. At kapag dumating ang tamang oras, hindi mo na kailangang sumigaw. Makikita na lang nila ang pagbabago. Kapag tinanggap mo ang sarili mong pasa, magbabago ang buhay mo. Kapag hindi mo na kinukumpara ang sarili mo, mas payapa ang isip mo, mas malinaw ang desisyon mo, mas totoo ang mga hakbang mo. Hindi ka na basta-basta nadadala ng opinyon ng iba. Hindi ka na natitinag ng dapat ganito ka na. At doon mo mararamdaman ang isang bagay na bihira sa mundo ngayon. Kapayapaan. May mga bagay na hindi minamadali dahil mahalaga. Hindi minamadali ang pagiging buo ulit. Pagkatotoo mula sa pagkakamali. Pagkilala sa sarili. Pagbuo ng tamang direksyon. Kung minadali mo ang buhay, posibleng makarating ka. Pero hindi ka buo. Mas mahalaga ang buo kaysa mabilis. Mas mahalaga ang tama kaysa mauna. Isang paalala para sa iyo ngayon. Kung ikaw ay nalilito, napapagod, naiinggit, nawawalan ng gana, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin tao ka. At ang taong marunong makinig sa sariling pacing ay mas may tsansang tumagal.
Mas mabagal pero mas malalim. Ang lalim ay hindi minamadali, ang tibay ay hindi biglaan, at ang tunay na lakas ay hindi palaging maingay. Kung ngayon ay mabagal ka, ayos lang. Kung ngayon ay tahimik ka, ayos lang. Kung ngayon ay nasa gitna ka pa rin, ayos lang, hindi ka nawawala. Ikaw ay papunta pa lang. Gawin mo ang mga bagay sa sarili mong pace. Hindi mo kailangang makipagkarera sa mundo. Dahil ang mundo kahit gaano kabilis ay hihinto rin. At sa araw na iyon, ang mananalo ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang hindi nasira sa pagmamadali. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang puso mo, mag-iwan ka ng komento. Own pace. I like at i-share ito sa taong kailangan ding makarinig nito. At kung gusto mo ng mas maraming tahimik pero malalim na mensahe, mag-subscribe ka.